Ma'am Joy, saan po kayo ngayon, Ma'am Joy? Actually po, DJ, dito po ako sa Kuwait. Oo. Sorry po, kasi yung camera ko, Blurred. nagka-problema eh. Blurred po siya kasi pa po kasing ipapaayos ngayon, Oh, papalitan ng LCD. oh. Kaso lang, meron po akong ano ngayon yung ano kaya, tatapusin ko na lang po itong ano ko, sir, yung share ko sa inyo bago Oo. ko ipapaayos yung CD. Okay. Pasensya na po, Gusto mo mag-share ng love lines mo, ma'am? Oo. sir, para kung ano pong magandang advice ninyo, sir, na Oo. gano'n. Kasi mahirap eh. Hindi Oh. ko talaga kayang ma-open eh. Okay. Sige, sige. So, okay lang po na kahit na naka-sunglass po kayo, ma'am? Malabo kayo? Okay lang? Oo, ano, sir, sabi ko nga, hindi na lang po sana ako magpapakita. Oo. Kaso lang, sabi ni ma'am, Oo. kahit ano na lang daw. Okay, Kasi sige. nga, nahihiya po ako eh. Kaya, Sige. ayaw ko pong ma-expose eh. Okay, sige. Edad po ninyo ngayon, Ma'am Joy, ilang taon? 4'8" po ako, sir. 48 years 4'8" po old. ako. Single ma'am. 8 years ng single ma'am. Okay. May tatlong Oh, may tatlong anak po kayo, no? Sa ano po kayo, ma'am, ha? Sa Kuwait po kayo ngayon, ha? Kuwait po ako, sir. Oo. Kuwait po ako. Sige, umpisahan natin yung love lines mo. Pasok. Sir, nagkaroon po ako ng karelasyon, nagkakilala po kami sa Wishing. Sa? And then sa Wishing po, sir, isa po kasi Ah, kaming ano sa Wishing, yung Wishing app, sir, yung yung kumakanta. kantahan po, sir. Oh, okay. Oo. Oo. So doon po kami nagkakilala, doon niya po ako nakita. After that, nag-uwi sa pagkakaibigan, Mm. naging kaibigan siya hanggang nahulog yung Nahulog yung panty mo. nagkarelasyon. Panty. Nahulog yung loob mo sa kanya. Okay. Nahulog yung loob ko. Oh. And then hanggang always kaming nagtatawagan, ganito, ganyan. Mm. Hanggang nung October 26 po kaming unang nagkarelasyon. Yung kami na talaga. Last year. Yung, last year, sir. Pero yung sa last year na yun, sir, yung naging kami na po, masaya kami. Mm. Marami kaming pangarap, marami kaming Plano. Oo. pangarap para sa kaming dalawa, plan namin. Oo. Pero unang-una, sir, tinanong ko siya kung may asawa ka pa or what. Oh. Sabi niya sa akin, sir, single daw siya. Sabi, single talaga, wala sinabing asawa or Oo. wala sinabi may. Tapos ako, sir, siyempre ako, sabi ako ng totoo, sa akong single mom, tatlong 8 years na akong hiwalay, may tatlo akong anak. Mm. Pero yung tatlo kong anak, sir, yung panganay ko, may sarili ng Pamilya. trabaho. Yung pangalawa ko, isa na siyang teacher, may work na rin siya para sa sarili nila. Mm. At saka yung anak kong babae, sir, nasa ex-husband ko. Mm. Siya, nandoon sa kanya. So actually ako, nagsusupport na lang po ako about sa allowance ng babae ko. Pero yung dalawa kong lalaki, May trabaho na. wala na po. Oo. Trabaho na, sir. Inamin ko lahat-lahat sa kanya. Oh. So hanggang okay naman po yung nagiging karelasyon ko. Mabait siya, wala ako. Nasa Pilipinas po ba ito, Pero, ma'am? Nasa Pilipinas po ba itong nakarelasyon mo? sir, yes, sir, sa Oo. Pilipinas po. Mm. Hanggang nag-isang taon kami, hanggang ngayon, ngayong August 30. Pero okay naman yung relasyon namin, sir. Pero ang pinakamasakit lang, sir, yung may money involved lang, sir. Yung hindi ko lang talaga matanggap kung kailan na akong uuwi na mabuo na yung plano namin. Kasi sabi ko sa kanya, naghahanap ako sabi ko, gusto ko yung magiging karelasyon ko, yung gusto ko yung forever na, sir. Mm. Yung magiging kasama ko na ng habang buhay. Mm. Ayaw ko po yung relasyon na laro-laro lang na yung pag naghihiwalay palit. Oo. Gusto mo mag-for good ka na at magsama na po kayo. Oo, yun ang plano ko, sir. Yung plano ko na mag-for good ako.
Oh, Okay naman, maganda naman yung plano namin, against naman siya. oh. So, parang ako naman sir, sabi ko, nagdarasal pa rin ako na, Lord, kung siya naman talaga ang para sa akin, Oo. bigyan mo po ako ng sign Oh. na hindi ako magkamali. Mm. Pasalamat ako, Sir DG, na pinakinggan ni God yung mga hiling ko. At that time, nung August, DG Jail, gumawa ako ng way, nandun kami sa France eh. Mm. Ngayong August, kasi 1 year in, ano na kami sir eh, ngayong October 26, magto 2 years na kami eh. Oh, tagal na. Pero ngayong August ko lang, nung ngayong August ko lang po sir nalaman ang totoong pagkatao niya Sir DJ. Na? Noong gumawa ako ng way, na sabi ko sa kanya, gumawa ako ng sign Sir DJ na para malaman ko kung ano talaga siya. Kasi Mm. parang binigyan ako ng sign ni God na para malaman ko kung totoo bang ano talaga yung pagkatao. So gumawa ako ng way. Nag-open po kami ng savings bank sir. Siya ang nag-open sa akin. Sabi niya, my love, sabi niya, mag-open tayo ng savings account. Dahil sa tiwala ko, Sir DJ, dahil minahal ko siya, dahil para din sa amin, so nag-savings account ako. Mm. Ang pinagtataka ko lang, Sir DJ, bakit ako lang, bakit siya wala? Single naman siya. Mm. Yun ang tanong ko. Oh. So nag-open ako sa kanya. Sabi ko, bakit hindi ka nag-savings? Bakit nito wala ka namang binubuhay sa Oo. sarili Ano po mo? trabaho niya, ma'am? Sa Parang pagkakaalam mo, anong ang trabaho niya? sabi niya, architect siya, yung ano siya ng designer siya ng ano, sa Oo. company. Oo. Oo. Alam ko po yun sir kasi nakikita ko naman kung doon sa office niya, ang trabaho niya kasi. Mm. So yun ang pinagtataka ko, tuwing nagtatanong ako, parang ayaw niyang itanong ko, marami akong tanong sa kanya, ganun, hanggang nagtatalo kami. Aha. Sabi ko naman sa kanya, magiging open ka lang sa akin. Sabi ko, wala namang problema kung ano ba talaga. So at that time nung August sir, nasa France kami nag-vacation, gumawa ako ng way. Sabi ko, papakuha ko na lang yung savings account ko. Sabi ko, kung ganito man lang, napapagod na ako kasi ganito ganyan. Sabi ko lang, sir. Ano po yun, ma'am? Bali siya nag-open ng account na nakapangalan po sa'yo. Nakapangalan po sa kanya. Siya po ang kumuha sa Pinas ng savings account. Ako ang nagpadala, ako nagpasok. Ay, abaw. Alam mo, sir, Oh. savings account, sir, is most 93,000 yung savings account ko. Mm. Sir, yun ang pinakamasakit dahil nagtiwala ako. Aha. Anong Saglit lang po, sir, ha? Okay. Anong taon? Oo. Sige. Yun lang po ang naanuman ko, sir, kasi kung August, sir, nung nalaman ko na po na sabi ko sa kanya, pati ano na lang, papakuha ko yung savings account ko. Kumbaga, parang nalito na siya, sir. Oo. Kasi nga, parang alam niya na, parang hihiwalayan ko siya na ano, pero hindi ko sinabing hihiwalayan ko siya. Kumbaga, parang hinuhuli ko lang po yung ano niya, kung magsasabi ba talaga totoo, kung andyan pa ba yung savings account. Na naming dalawa po, sir. So hanggang sabi niya, ha? Ano po yun, yung bali nagpapadala ka sa kanya ng remittance, tapos siya maghuhulog, o ikaw na direct sa bank? Ako po naguhulog, may ATM po akong pinakuha sa kanya. Kumuha po siya ng ATM. Oh. Savings account sa Metrobank. Oh, edi sana kahit wala ng card, wala ng ATM, kung savings lang naman, kahit yung ano na lang, yung cashbook. Oh, pero alam mo sir, wala siyang masabi sa akin sir. Sinuportahan ko po siya. Nagkasakit siya, isang buwan siyang nagkasakit. Nagsisend ako ng pera, ipagamot niya. Hanggang nangyari yung that time na nawalan siya ng malay, dinala sa ospital. And then sabi ng doktor sa kanya, hanggang nakasurvive siya, naging okay siya, sir. Pinagamot ko siya. After that, sabi ng office nila, hindi ka pwedeng pumasok pag wala kang
ano sa puso, yung parang ECG sir, yung kung okay ba yung puso Mm. niya or what. Mm. So wala siyang perang ipapagamot. So ako ulit nag-open. Mm. Pinagamot ko siya, sabi ko para makabalik pa sa trabaho. Pero yun ang umpisa sir, yun ang ano namin. Pero nung kinuha ko yung savings account ko sir, sabi ko kukunin ko. Doon niya inamin sir, ang totoo na hindi ko matanggap na masakit sa loob ko. Ang sinabi niya sa akin, wala na yung pera, sabi niya. So na-trigger ako, sabi ko, saan na yung pera? Sabi ko, anong ginawa mo sa pera? Sabi ko sa kanya, sir. Yung sabi niya, isa akong single dad. May dalawa akong anak, namatay yung asawa ko noong 2020. Sir, para akong nabagsakan ng ano, sir. Kasi pagkakilala Parang mo, hindi ko maintindihan. pagkakaalam mo, binata po siya. Matandang binata, ganyan. Oo, sir. Oo, kasi 55 na sa sir eh. Oh, sus. Pero di ko akalain, sir, na nagawa niyang ganun. Parang nabagsakan ako. Mm. Parang nabagsakan ako, sir. Tapos, hindi niya matanggap yung mga pinagsasabi ko sa kanya na, bakit mo nagawa sa akin? Sabi ko, ano ba yung pagkukulang ko? Sabi ko sa Siyempre, nakapagbitaw ka na rin ng masamang salita siguro kasi nabigla ka, no? Kasi nagsinungaling siya, no? Oo, Oo. oo, ang sinabi ko lang sa kanya, sir, bakit mo nagawa sa akin yan? Sabi ko sa kanya. Sabi ko, ginawa ko naman yung best. Bakit ka naglihim sa akin? Sabi niya, kaso lang sir, nasaktan siya sa sinabi ko sir kasi sinabihan ko daw siya na bakit ka nagsinungaling sa akin. Mm. Sabi ko, yung paglilihim mo at pagsisinungaling, isa lang yun, sabi ko Yes. sa kanya. Sabi ko, pinaasa mo ako na single ka. Sana kung sinabi mo sa akin na isa kang single dad. Ang reason niya naman, sir, takot daw siyang mawala ako. Kung malaman ko daw ang totoo, baka iwan ko daw siya ganun. Kasi nga, nagkaroon na daw siya ng sakit na pag na-trigger siya nung nawala yung asawa niya. Sabi ko, dapat sa umpisa pa lang, sabi ko, inamin mo na sa akin. Inamin mo na sa akin na ganyan ang kalagayan mo para naunawaan ko. At saka laking tanong po kasi dun, ma'am, kasi 55 na po siya. O ano pa, saan napunta yung pera niya na yun? Nakulang-kulang 100, yung pera mo. O, ang sabi niya, sir, ginamit niya daw sa anak niya kasi nag-aaral yung lalaki niya, yung panganay niya, ng IT, binili daw ng material. Sabi ko sa kanya, Oh. bakit mo nilihim sa akin? Dapat sinabi mo sa akin na may anak ka. Sana nagtulong ako mag-support sa'yo. Sabi ko, kilala mo naman ako. Sabi ko, nagkakasakit ka nga. Tinutulungan kita. Anak ko pa kaya? Sabi ko, tanggap mo nga ako na may anak ako. Ikaw pa kayang hindi ko tanggap? Yun lang po ang hiling ko sa kanya. Parang doon siya nagsisi, sir, na parang hiyang-hiya sa sarili niya sa akin. Hanggang sinabi niya sa akin na hindi na daw siya karapat-dapat sa akin dahil ako daw totoong nagmahal ako. Parang napakiramdam niya, parang naglaylo siya ba? Parang umaano siya sa akin na parang hindi na siya nababagay sa akin. Pero pinaglalaban ko pa rin, sir. Sabi ko sa kanya, kaya kitang tanggapin. Pero sana, sabi ko, ipaglaban mo. Sabi ko, huwag ka namang sumuko na agad-agad basta-basta nabibitaw ka na lang. Masakit sa akin. Masakit sa akin, sir. Pinaglalaban ko pa rin. Pero pinaparamdam niya sa akin, sir, parang nagbago. Nagbago, sir, na parang inano. So, tinanong ko siya, ano ang gusto mo? Sabi ko sa kanya. Kung sabi niya, gusto niya daw ng peace of mind, mas gusto niya pa daw makasama na lang daw ang mga anak niya. Alam mo, sir, para akong nabagsakan yung sinabi. Sabi ko, wala ka pala isang salita. Sabi, ikaw na ang nagkamali. Tapos ngayon, mas gugustuhin mong makasama ang anak. Sabi, ano ako? Sabi ko, pinaasa mo ako. Sabi, masakit ang ginawa mo sa akin. Sabi ko, nawala lahat. Yung perang pinagpaguran ko, nawala lahat. Sabi ko, sir, nawala lahat. Pero tanggap ko yun, sir, kasi desisyon niya yun, sir. Yun ang pinakamasakit. Na mahirap palang magmahal, sir, na yung buhos-buhos mo, lalo pag may money involved, na yung parang tingin ko, sir, na parang hindi niya pinahalagahan yung mga ginawa ko para sa kanya. Kaya ang tanong ko, bakit ganun, sabi ko. Kung ibang lalaki na yung napakaswerte na nila, kaya sabi nga nila sa akin yung mga friend ko,
napakaswerte ng jowa mo sa'yo. Mm. Sabi niya, pero sinayang lang niya. Oo, sir, sinayang talaga niya, sir. Mm. Talaga, yun ang masakit na hindi ko ma-open sa anak ko na pera na ano ko. Parang tingin ko, sir, parang wala lang sa kanya, sir, yung pinagpaguran ko, sir. Mm. Anong sabi niya sa iyo? Babalik niya yung pera sa iyo? Kahit maghiwalay ho kayo, ibabalik niya. Ang sabi niya sa akin, sir, ibabalik niya. Paano niya ibabalik, sir? Sarili niya, sir, hindi niya kayang buhayin. Wala, Nakadepende sa magulang niya. depende sa Yung magulang. sahod niya, sir, hindi nga magkasya yung sahod niya, sir, kasi hindi naman siya palaging pumapasok kasi marami siyang nararamdaman. Ah. Sa isang buwan, minsan, atakihin siya ng sakit niya, hindi makakapasok. Parang sa tingin ko, sir, parang hindi ko naman siya inaano, sir, kung kaya niyang anuhin. Pero, hindi na ako umaasa. Ang sabi ko sa kanya, sir, alam mo, sabi ko sa kanya, kung babayaran mo, okay, pero kung hindi okay, hindi ako maghahabol. Pero sana lang, sabi ko, marirealize mo rin na yung sa 2 taon na relasyon natin, sana hindi mo naman lang sana tinapos. Mm. Yun lang ang pinakamasakit, sir. Yun ang pinakamasakit na hindi ko talaga kayang. Imagine that, parang ikaw pa yung lumalabas na humahabol sa kanya na bali wag mo na isipin yung ganun na niloko kanya na kinuha lahat ng pera, basta wag lang ka lang iiwan. Pero siya pang lumalayo ha. Siya pang lumalayo. Oo, kapag malayo. Alam mo, sir, sabi ko sa sarili ko, kung hindi lang masamang gumanti, ginawa ko na, pero umiiral pa rin yung awa ko. Mm. Sabi ko, sige lang, sabi ko. Pero ngayon, sir, nag-usap naman kami. Nag-usap kami nung last, ano na talaga ako sa kanya na hindi ako ang nawalan, sabi ko. Ikaw ang nawalan, Mm. sabi ko sa kanya. Pero sabi ko, pero tinapos ko na, sir. Sabi ko, ako na ang magtatapos ng relasyon natin. Hindi ko ugaling maghabol. Mm. Ako ang nawalan, ako ang mag-aano sa'yo. Hindi, sabi ko, pakakawalan kita kahit masakit. Pero sabi ko, darating ang araw, sabi ko, na marirealize mo rin. Makatagpo ka man ng babae na kasing katulad, swerte, sabi ko. Sana maging magpakatotoo ka. Mm. Pero hanggang ngayon, sabi ko, mahirap ang ginawa mo sa akin. Kaya nga sabi nga nila sa akin, kaya nag-o-open po ako dito na sana kung sinong gustong maka-advise sa akin, Mm. gusto ko lang mawala lang yung sama ng loob, sir. Ito ang Lalo sa inyo. Okay. Yung problema ngayon na kasi siyempre yung mga anak mo walang kaalam-alam tungkol po sa inyo. Pero kilala ng mga anak mo po itong lalaki? Yes, pinakilala ko sa anak ko, siya pinakilala. Pero ang problema ko, hindi ko kayang i-open sa mga anak ko, sir. Oo. Yun ang masakit, hindi ko ma-open. Hindi ko ma-open. Mm. Hindi ko ma-open. Kaya kung minsan sabi ko, pag na-open ko yung problema ko, parang nawawalan yung ano ko, yung konting sama ng loob. Mhm. Sa ngayon, wala na po kayong contact sa isa't isa nito ni Sir, itong boyfriend mo? Hindi na ako, last yan po kung message sa akin, nang umusta sa akin, pero hindi na po ako nag-reply. Mm. Good. Hanggang ngayon. Oo. Siguro malapit na kami mag 2 weeks. Mhm. Wala na ako. Masakit po talaga yun. Oh? Siguro, hinagis mo yung cellphone mo kaya nabahasag yung screen. Dahil sa inis mo sa kanya, hinagis mo ang cellphone mo. Sayang ang 2 taon nating pinapuyatan. Tapos, ganuhin mo lang ako. Lukuhin mo lang ako. Pinagamot kita. Pinapadalhan kita ng pera. Tapos sabihin mo, single father ka, may mga anak ka, pinaaral mo sa mga anak mo. Tapos, parang lumalabas pa na ako ang humahabol sa'yo. Itong sa'yo. Hinaboy. Hinagis yung cellphone, nabasag yung screen. Alam ko masakit, no? Siyempre, minahal mo na rin yung tao. Yung pera, andyan lang ho yan, mahanap mo eh. Pero siyempre, nasaktan ka. Almost 2 years na nagkaroon po kayo ng plano at gusto mong tutuparin sana, uwi na po kayo. Kailan po kayo uwi sana, ma'am? Uwi na ako December, sir. Magpo-for good na po ako. Oh.
papahinga na po. Pang finance pa yun ha. Pang puhunan po ninyo. 90,000. Oh. Pero hindi kawalan ma'am. Kasi yun na lang iisipin mo. Kaysa naman, dito mo pa nalaman kung kailan po kayo umuwi. Tapos, magsama pa ho kayo. So, umpisa pa lang. Andyan na ho yung ano, yung, pag, yung sinungaling. Sabi nga nila, yung kasinungalingan, kapatid ng magnanakaw. At yun ang nangyari. Kasi nagsisinungaling siya, ninakaw niya pera mo. Oh, Siguro, Vigil, way na rin siguro ni God yes. na hindi talaga para sa akin. Oo. Kaya nga sabi nga nila sa akin, pera lang yan mahanap mo, pero yung kabutihan mo, hindi niya yan mahanap sa iba. Ate, Sabi, habang buhay niya ang pagsisihan yon kung tutuusin, ma'am. Oo. Huwag mo ipakita sa kanya na ikaw yung naghahabol, na kawalan siya, na nawala na siya, umiwas siya sa'yo. Yan mo. No? Kasi kung magsasama po kayo balang araw ho niyan, una, magsisinungaling siya kung ano yung plano niya. Hindi niya pinapaalam sa'yo. Hindi siya totoo sa'yo. Hindi magiging masaya yung pagsasama ninyo. Baka impyerno lang din yung kahinatnan. Maghiwalay din kayo. Ngayon, mas maaga pa ho yung nalaman na ganyan, mas okay. Kaya alam mo, DJ Jill, kung minsan ko na rin na ano yung Panginoon, parang nasabi ko sa Panginoon na, Lord, saan ba ako nagkamali? Bakit nakatagpo ako ng lalaki na ganyan, sabi ko. Pero pinagdarasal ko na lang DJ Jill na kayo na lang po bahala sa kanya. Nararapat. Basta ako, sabi ko, gabayan nyo lang ako sa araw-araw dahil nasa ibang bansa ako. Bigyan lang ako ng magandang pangangatawan at saka na anak ko. Happy na ako. Tama. Yun lang importante. Maganda yung pangangatawan natin. Para at least maganda na rin yung kinabukasan. Hindi lang sa'yo, kundi para sa mga anak mo. Yung anak mo ngayon nag-aaral pa ho. Anong year na po yung bunso? Yung babae ko, sir, third year college, sir, nasa tatay niya po nakatira. Okay. Nagsusupport ka na lang sana. Oo, yung allowance na. Nagwo-working yung anak kong babae, sir. Nagwo-working siya. Hindi mabait pala. No? Important. At saka yung mga anak mo, may mga profession, trabaho na rin. Oo, yung lalaki kong panganay, may sariling trabaho, may kinakasama na rin, may trabaho din. So wala na po akong pakialam sa kanila. At saka hindi na rin po ako nagsusupport sa kanila kasi nga bago ko po sila nilagay sa tahimik na buhay, pinaano ko talaga, tinulungan ko silang makapasok ng trabaho, ginastusan ko sila, pati yung pangalawa ko, naging teacher, pinatapos ko para balang araw, kasi hindi naman ako habang buhay, sir, na andito ako sa ibang bansa. Tama. Kung baga may sarili silang trabaho, makapagsikap, ganun po yung pananaw ko bilang isang nanay, hindi ko sila kinalimutan, sir. So, bago ko sila inano, sir, nilagay ko sila sa magandang buhay. Kaya bago din ako pumasok sa isang relasyon, pero nabigo ako, pero okay lang po. At least, hindi magsisisi yung mga anak ko na kahit na at least mayroon silang maano sa akin na hindi ko sila pinabayaan. Tama. So ngayon po, problema ho ninyo, hindi po ninyo na-open sa mga anak mo. Ang advice ko lang, ma'am ha, wag na po muna. Kung makita po nila siguro na habang kinikwento mo na hindi ka na nasasaktan, hindi ka umiiyak, yun po siguro yung time. No? Pero sa ngayon na nag-emote ka, na umiiyak-iyak ka, I'm sure, pag kinuwento po ninyo yan sa mga anak mo, iiyak ka. Wag po muna. Hintayin po ninyo siguro after a year. No? Sagutin mo na yung mga anak mo, magtanong saan na yung boyfriend mo. Okay lang, ganyan, ganon. Pero after a year siguro na naka-move on ka na at habang kinikwento mo po yan sa mga anak mo yung niloko ka, ganyan, pinirahan ka, yung hindi ka na nilang nakikitang umiiyak para at least, no, hindi rin sila masaktan. Yung nakita nilang nagsisisi ka, wag mo ipakitang gano'n na parang nasaktan ka masyado. Yan na lang po siguro, professional na mga anak mo, maintindihan po nila yan. May mga kanya-kanya na rin pamilya, di po ba? Yung bunso na lang yung wala. So ngayon, tumayo ka na lang sa sarili mong mga paa. I'm sure na kayang-kaya mo yan kasi bago mo lang nakilala yung lalaki. Di ba? Isipin mo na lang na na pagkain nyo na
na tapos mong nilunok, tinai mo na. Kaya nga sabi nila sa DDJ, hindi talaga para sa iyo. Meron talagang taong darating para sa iyo. Yun ang mga sabi ng mga kaibigan ko. Tama. May darating talaga yung taong tama para sa iyo na makikita rin nila yung ano mo. Sabi ko, hindi na ako umaasa yung mga ganyan DDJ. Kung may kusa pa mang darating, sana ibigay na lang yung na hindi na magkakamali ulit. Kaya nga po sir, na payo ko lang po sa mga kapwa kong OFW, sa mga karanasan ko na kung magmahal, dapat huwag ibigay. Pag lalo na po money involved, mahirap na. Tama. Kaya dito po ako natuto ngayon. Parang may natutunan na po ako ngayon na mahirap talaga. Kasi hindi mo masasabing kung hindi mo maranasan, di ba? Hindi ka aware, parang okay lang ganyan, pero naranasan mo na talaga, doon mo maisip na ay hindi pala dapat, nagtiwala ako, nagbigay ako ng pera, ganyan. Na hindi ko man lang natikman. Imagine, pinapadalahan mo ng pera tapos di man lang. Alam mo si DDJ, parang dito na lang ako nakapokus sa inyo, sa programa ninyo sa araw-araw na at least yung nawawala yung ano ko, yung sama ng loob ko. Dito na lang ako, araw-araw ako nakaabang, lalo pa sa Wanted Sweetheart. Doon po ako nalilibang, natatawa ako, minsan mag-isa, gano'n. Parang nawawala yung ano ko. Basta medyo limit lang po man panonood sa akin, ha. Mahirap po yan, yung tumatawa ka mag-isa. Ano pa? Yun na lang, may mga advice naman po sila. May mga comment po sila dyan sa ibaba. Ikaw na po bahala mag-review, ha? Maraming salamat. Opo, sir. Thank you. Salamat po. Ingat, bye-bye. Okay.